Rehiyon ng Bicol generally peaceful ang salubong ng bagong taon. Bagong taon, bagong Pilipinas. Ito ang ika-55 linggo ng Weekline. Linggo ika-29 ng Disyembre taong 2024, nakibahagi ang ating Game Changer General sa Sagradong Misa na pinangunahan ni Reverend Father Police Colonel Joel B. Baralias, ang OIC ng Regional Pastoral Office 5 sa Santo Niño Chapel ng Campo Ola. Sinundan ito ng mga administratibong gawain at kinahapunan. Nagsagawa si Police Brigadier General Dizon ng motorcycle patrol kasama ng ating iba pang kasurugkaps upang masigurong naaalalayan natin ang ating lokal na pamunuan na nangangasiwa ng mga batas trapiko at nauobserbahan ng ating mga lansangan dahil sa dami ng tao sa mga pamilihan, pasyalan, mga terminal at simbahan dahil sa selebrasyon ng bagong taon. At noong Lunes, ika-30 ng Disyembre taong 2024, nakiisa ang ating Game Changer General sa ginanap na pagwagayway o hoisting of the flag in commemoration of the 128th anniversary of the martyrdom of Dr. Jose Rizal sa loob ng Pro-5 Regional Headquarters. Nakibahagi din siya sa naging parehong selebrasyon na pinangunahan ng City Government of Legazpi sa Plaza Rizal, Legazpi City, Albay. At pagbalik sa opisina ay trabahong administratibo naman ang siyang pinagtuunang pansin bago muling nagsagawa ng motorcycle patrol sa lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga sa Albay. Nagtapos ang araw ng ating Regional Director sa pamamagitan ng pakikibahagi niya sa retirement at birthday celebration ni Police Brigadier General Rizalito G. Gapas sa The Forum ng Bakakay, Albay. Samantala noong ika-31 ng Disyembre taong 2024, ilang mga kumpiskadong ipinagbabawal na paputok at boga ang diniskumpuni o sinira sa Pro-5 sa pangunguna ng ating Regional Director kasama ng mga personnel mula sa Department of Health at Bureau of Fire Protection. Nagsagawa din si Police Brigadier General Dizon ng ocular inspection at monitoring sa Daraga at Legazpi City Public Market upang paalalahanan ang ating mga store owners ng mga paputok tungkol sa batas na sinusunod kaugnay nito. Malaking bagay pa rin sa ating Game Changer General ang magsagawa ng motorcycle patrol kahit pa ito'y araw bago ang salubong ng bagong taon. At dahil tradisyon na rin ng ating Regional Director at ng pamilya nito, bago maghating gabi nakiisa muna si Police Brigadier General Dizon kasama ng kanyang pamilya sa New Year's Evening Mass at the same time the Solemnity of Mary, Mother of God Evening Mass na pinangunahan na retired Reverend Father Police Colonel Ronnie B. Arung at concelebrated by Reverend Father Police Colonel Joel B. Baralias na ginanap sa Santo Niño Chapel sa loob ng Regional Headquarters. At sa araw mismo ng bagong taon, unang araw ng Enero taong 2025, nasa opisina ang ating Game Changer General para sa ilang mga administratibong gawain at kinahapunan nagsagawa pa rin ito ng motorcycle patrol kasama ng iba pa nating masisipag na kasurugkaps sa lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga sa Albay. Minabuti ng ating Regional Director na mag-ikot upang personal na makita ang sitwasyon pagkatapos ng mga naganap na kasiyahan sa buong magdamag. Huwebes ika-2 ng Enero taong kasalukuyan, maagang bicycle patrol muli ang handog ng ating Game Changer General. Sinundan ito ng pagharap niya sa courtesy call ni Police Lieutenant Colonel Jonathan Piliadok sa kanyang tanggapan. Pagkatapos ay isang live interview naman ang naganap sa programang Pulsong Pinoy of Radio Filipino hosted by Mr. Ben Paipon kaugnay ng natagpo ang submarine drone na pinaniniwalaang mula sa China na natagpuan sa San Pascual, Masbate. At pagkatapos ng kanyang mga administratibong gawain sa araw na ito, agad ding nagsagawa ang ating Game Changer General ng kanyang palagiang motorcycle patrol sa mga lansangan ng Legazpi at Daraga sa Albay. At noong Biyernes, ika-3 ng Enero taong kasalukuyan pagkatapos ng maagang bicycle patrol, hinarap ng ating Game Changer General ang exit call ni Lieutenant Colonel Genevieve Danias, Philippine Army na siyang commanding officer ng 9CMO Battalion, 9th ID Philippine Army. At hindi pa rin mawawala ang kanyang mga administratibong gawain bago muling nagsagawa ng motorcycle patrol sa lungsod ng Legazpi at Daraga sa Albay. At noong Sabado, ika-4 ng Enero, isang ocular inspection ang isinagawa ng ating Chief PNP na si Police General Romel Francisco D. Marbil sa Andaya Highway, Lupi, Camarines Sur. Isang pagmamalasakit sa kapakanan ng publiko kaya't minabuti ng ating hepe ng Pambansang Pulisyon ng Pilipinas na personal na makita ang sitwasyon sa nasabing highway na maliban sa layuning masigurong ligtas ang ating mga motorista
Nagbigay din ito ng mataas na moral sa ating kapulisan na nakadeploy dito. At dahil bagong taon at isang debotong Katoliko ang ating Chief PNP, minabuti nitong bisitahin ang Sagrada Familia Parish Church sa Lupi, Camarines Sur, gayon din ang Minor Basilica and National Shrine of Our Lady of Peña Francia sa Naga City, kung saan sinamahan ito ng ating Regional Director. Isang pagkakataon din upang maging bahagi ang ating hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas sa naging blessing and inauguration of the new Camarines Sur Police Provincial Office Holy Family Chapel, na siyang naging panauhing pandangal sa nasabing selebrasyon kasama ng ating Regional Director at ng Pro 5 Key Officers sa Camp Colonel Juan Querubin Miranda, Naga City, Camarines Sur. Nagkaroon din sa araw na ito ng talk to men ang ating Chief PNP sa Camarines Sur Police Provincial Office. At sa mga operasyong naisagawa sa buong linggo mula ika-29 ng Desyembre taong 2024 hanggang ika-4 ng Enero taong 2025. Umabot sa mahigit 60,000 pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng mga operatibo ng pulis sa Rehiyon 5 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 4 na suspects mula sa 4 na ginawang operasyon. Nanguna dito ang Naga City Police Office at sinundan ng Camarines Sur Police Provincial Office. Sa kampanya kontra illegal gambling, inaresto ang 39 na suspects mula sa ginawang 11 operasyon. May 15 operasyong naisagawa naman sa kampanya kontra loose firearms kung saan 2 ang inaresto. Habang 5 suspects ang huli sa kampanya kontra illegal fishing mula sa 3 ginawang operasyon at pagkakakumpiska ng mahigit 50,000 pisong halaga ng mga kagamitan. 3 operasyon naman ang isinagawa sa kampanya kontra illegal logging na nagresulta sa pagkakakumpiska ng halos 30,000 pisong halaga ng mga lumbers at fleeches. Samantala, umabot sa 46 na most wanted persons ang inaresto sa buong Kabikulan sa nakalipas na linggo, habang 1 ang sumuko at 2 ang arestado sa mas pinagtibay na mga hakbang kontra insurhensya. Isang manigong bagong taon, abangan kaming muli sa susunod na linggo. Dito lamang sa Weekline. Basta't kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo ay damang-dama. Serbisyo ay uunahin ka at ipapatupad ang serbisyong APD. Approachable, presentable, and dependable. Kasurug Kaps.